Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears. Okay, so magandang hapon po sa bawat isa sa atin at maulang hapon. No, pagahan na po natin ang ating daily words of encouragement upang makapag-work pa po tayo sa ibang mga bagay mamaya. At salamat po sa inyong panalangin dahil kanina po galing kami sa barangay. At in-invite po ako ni Dr. Hilario Galapi, ang captain po namin dito sa San Jose upang karoon kami ng Thanksgiving service para po doon sa bagong office na po na renovate. And marami pong tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas kanina. Alright. So tayo po muna ay manalangin, at bago natin basahin ang ating pong passages ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan ng inyong salita. Patuloy kami matuto ng mga prinsipyo ninyo upang meron kaming isabuhay. Kayo po ang mag-bless sa lahat ng nakikinig. Saan man po sila naroroon, Panginoon, na dakon ng aming bansa, even sa ibang bansa. Kayo po ang maitaas. Lahat pong ito ay aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Alright, so dito po tayo sa Mark chapter number 15, verses 1 to 5. Sabi po ng Bible, and straightway in the morning the chief priest held a consultation with the elders and the scribes and the whole council, and bound Jesus and carried him away and delivered him to Pilate. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan. Delivered him to Pilate. Ang ating Panginoon ay dinala po siya sa kay Governor Pilate. Verse 2, the Bible says, and Pilate asked him, Art thou the king of the Jews? And he answering said unto him, Thou sayest it. And the chief priests accused him of many things, but he answered nothing. And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? Behold, how many things they witness against thee. But Jesus yet answered nothing, so that Pilate marveled. So tignan po natin muli ang mga talatang ginamit po dito. Yung consultation po dyan, galing po sa Greek word na symbolyon. Ang ibig sabihin ay deli or counsel and deliberate. So nag-deliberate po sila, nag-usap-usap po sila, they ask counsel from each other what to do to the Lord Jesus Christ. Yung bound naman po dito ay galing po sa Greek word na deo, nang ibig sabihin ay tie. So tinalian, to bind. So, tinalian siya para hindi po siya makatakas. Alright? Yung carried him away naman po dyan, sa Greek po yan ay apoputero, nang ibig sabihin ay to bring or to bear off, dinala. So, to bring, be carried to him to be delivered in the hand of Pilate. Of course, yung delivered po yan is sinurrender na pag-aralan na rin po natin. Alright? So, sinurrender siya, tirenouncement siya, at dinala, alright, doon po kay Governor Pilate para siya po ang inaasahan nilang maghuhusga sa kanya upang siya po ay hayaan maipako. Alright? At ganun nga po ang nangyari, mga kapatid. So una pong pwede nating mapulot dito ay the chief priest delivered Jesus to Pilate. Sabi sa verse 1. So letter A, they delivered Jesus to put him to death. Yan po ang kadahilanan kung bakit po siya dinala talaga. Sa
kay Governor Pilate, hindi naman po para itry siya, kapatid. Kasi sa katunayan, kahit si Governor Pilate ay walang kasalanan, wala akong nakitang kasalanan sa kanya. Bakit nyo ba gustong ipako itong si Jesus? Sabi niya nga wala naman akong makitang kasalanan sa kanya. Pero yung mga tao, nagsigawan po sila, crucify him, crucify him. Kaya sabi ni Pilate ay naghugas kamay po siya Ang ibig sabihin, wala akong kinalaman dyan. Because that's your decision, gusto nyo siyang ipako, ay kayong bahala, kayong mananagot, naghugas kamay po siya Oho. So, pero alam niyo po kapatid, ay yung ginawa ng ating Panginoon na yan, alam niya pong mangyayari talaga yan, na i-deliver siya, huhuliin siya, and then ipapako siya sa cross. Alright? So, letter B, the chief priest did it because of envy and hatred, because the attention of the people is on the Lord Jesus Christ and not them anymore. Diba? So, ginawa po nila yan dahil po sa inggit sa ating Panginoon at galit sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yung attention ng mga tao ay napupunta na sa ating Panginoon, hindi na sa mga chief priest Oo. So, bakit? Ang Panginoon po, gumagawa po siya ng maraming miracle, marami po siyang pinagaling, yung lumpo nakalakad, yung bulag nakakita, yung patay nabuhay. Oho, marami pa po yan. At alam niyo po, ang mga tao ay sinusundan na ngayon ng Panginoon sapagkat gumagawa siya ng maraming milagro Pinapakain yung 5,000, 2 isda't 5 tinapay lang po. Oo. So nakita nila how Jesus Christ did that for them. Kaya yung mga taong dati ay kasama ng mga paring ito ay iniwanan yung mga tao, bumaling yung atensyon sa ating Panginoon. Kaya yung mga priest na ito, nawalan na sila ng kasama. Oho. So nagalit po sila sa Panginoon. Di ba? Nainggit po sila kapatid. Dahil yung mga taong kasama nila sa kanilang mga agenda, wala na Ito na yung Diyos, ito na yung Panginoong Kristo, ito yung tagapagligtas, ito yung nagpapakain sa atin, ito yung nagbumubuhay ng patay, ito yung gumawa ng miracle sa atin na pinapagaling tayo. At alam niyo, dahil sa ganun, wala ng tao sa kanila. So, nainggit po sila, kapatid. At nagalit po sila. Kaya alam niyo po ba, walang puwang dapat ang inggit po sa atin. Walang puwang dapat ang galit po sa atin. Ipapahamak ka lang yan. Oho, pag pinagpapala yung mga tao, kung wag po tayong mainggit sa kanila, kundi dapat tanungin natin anong ginawa nila, kung bakit sila pinagpala. Upang sa ganun tayo, gawin din natin para pagpalain din po tayo. Diba? So ayaw po ng Diyos din yung hatred. Kasi po yung hatred, pag nagtanim ka ng hatred, aanihin mo high blood. Hahaniin mo heart attack. Aanihin mo ay ikakasama ng kalusugan mo Kaya sabi ng Panginoon, patawad lang. Di ba? How many times, Lord? Sabi nila, 7 times? No, sabi ng Panginoon, 7 times 7. Ilan yun? 7 times 70 ba, Hira? 7 times 70? 490. And, ibig sabihin, walang limit ang pagpapatawad. So, dahil po sa envy at hatred, yan po ang nangyari sa mga chief priests. Letter C, the chief priest wants to applause the applause of people and wants popularity. Wala naman po silang may pakitang milagro Wala naman po silang may pakitang pinagaling nila. Di ba? So ano lang ang gusto nila? Palakpak, applause ng tao. At popularity. Gusto nila, pinapalakpakan sila, popular sila sa tao. Yan ang sabi sa Gospels book, sa Matthew, Mark, Luke, at John. Pag binasa niyo po dyan, maraming ganyang gusto ng chief priest na sila lang ang attention. Diba? Oo, sila lang ang sikat, sila lang ang bida. Pero tandaan natin, wala na pong ibang popular at sikat at bida sa atin maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo lang po ay servant. Oo, magkakapantay, walang mataas sa church. Magkakapantay tayo sa harapan ng Diyos at siya lang po ang dapat popular. Diba? Siya lang po ang dapat purihin natin, sambahin. So, pangalawa, Pilate asked him, "Art thou the king of the Jews?" Sabi niyo, dito sa verse number 4.
So, letter A, we know that Jesus Christ is the King of the Jews. Siya naman talaga ang hari ng mga Hudyo. And letter B, He is also the King of the world. We know that He is the King of kings and the Lord of lords. Di ba? And letter C, many don't recognize Him as King, but someday the whole world will confess that Jesus Christ is the Lord and the King of all humanity. Di ba? Sapagkat po nung pumunta ang Panginoon dito, hindi siya pumunta bilang pumunta po siya bilang isang lamb sacrifice para sa kabayaran ng sanlibutan. Kaya po, pinako siya. Pero the second time that He will come back again to take us, He will come as a King. Ang mga Hudyo po kasi ay gusto nilang ma-restore back yung kingdom katulad nung panahon ni David. Alam po natin, very powerful ang nation of Israel during David's time. Di ba? Walang makagapi po sa kanila. Talagang kahit sino. Because David is a man of war. Alright? Pero nasakop po sila ng Babylonian Empire. Di ba? And sumunod yung Grecian Empire. Sumunod ay yung Medo-Persian Empire pala. Tapos Grecian Empire, Alexander the Great. Tapos yung Roman Empire, yung mga Caesars. At nasakop po sila eh. Kumbaga, imbes na sila yung pinakamagaling, pinaka-powerful, nasakop po sila ng mga empire na ito. Babylonian, Persian Empire, Grecian Empire, and Roman Empire. Alright? Kaya gusto nilang bumalik yung kagaya noon. So inaasahan nila ang Panginoon ang gagawa nun yung Panginoong Jesus. Pinako. Paano hari yan? Sabi nila, pinapako ba ang hari? Paano tayo babalik sa ganong ka-powerful na nation? Pinako nga itong hari, kaya hindi po nila tinatanggap. Pero tandaan po natin that the Lord will come on the second time here on earth. He will establish His kingdom here for 1,000 years and He will be the King of kings. Mga kapatid. Kaya habang ngayon pa lamang, kilalanin po natin siyang hari. If He is the King, we are living in His kingdom, therefore we must be subject ourselves to the rule of the King. Diba? Which is the Word of God. So kung ano ang gusto ng King natin, Panginoon, gusto ng King natin, mag-soul winning tayo, mag-involve tayo sa ministry, magsimba tayo Sunday morning, Sunday night, Thursday prayer meeting. So anumang klaseng gusto ng Diyos sa atin, sumunod lang tayo sa ating hari. At pag nabuhay ka sa kingdom ng hari nating Panginoong Jesucristo, abay, hindi ka niya pababayaan. Maganda ang buhay mo. Protected ka ng hari. Pakakainin ka ng hari, hindi ka gugutumin ng hari. Why? Because we are living in the kingdom of the King, the Lord Jesus Christ. Sa ating pong panghuli, Jesus yet answered nothing so that Pilate marveled. Wala po siyang sinagot eh. Kaya sabi ko, letter A, we don't need to answer back all the accusation of the people if they are not true. Kasi masasayang lang ang oras mo. Nakakarinig ka ng kung ano-ano sa paligid mo. Hindi naman totoo. Tapos affected ka. Dinidepend mo ang sarili mo. Hindi ako ganon. Sinasayang mo ang oras mo eh. Di ba? So why be affected if it's not true? Hayaan mo lang yung mga tao. Talagang maraming makikita yung tao. As long as you are doing the truth, kapatid, or you are doing what is right, okay ka na doon. You don't need to answer them back. Kasi sayang ang oras eh. Di ba? So, kaya nga po, just do what is right. Letter B, just live in peace. So, mali po yan. So, yung live po dyan, ILVE. Alright? So, just live in peace and continue to serve the Lord Jesus Christ. Hindi ko na po na-edit. Alright? So, mamuhay lang po tayo sa peace, kapatid. And continue to serve the Lord Jesus Christ. Letter C, ito maganda. God will avenge His people. Nababasa po natin sa Bible yan. Ang Diyos na lang po ang bahalang mag-avenge, mag-defend. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti. Diba? Sa atin. Alright? Para po sa atin. Sa ating pong principles of the day, we don't need man's applause, sabi ko dyan. But we only need God's approval. Pag in-approve na po ng Diyos ang ginagawa natin, kahit hindi na po tayo palakpakan. Why? Because we are not man-pleasers. We are God-pleasers. We are not following man. We are following God.
We are not serving men. We are serving God. So you don't need man's applause. But we only need God's approval. Pangalawa, He was delivered so that we might be delivered from hell. Diba? Dineliver siya eh. Doon kay Pilato. Oo. Pero, He was delivered so that we might be delivered from hell. Hindi na po tayo pupunta sa impyerno. Salamat sa Panginoon. Dineliver niya po tayo sa hell. We are heaven bound. And doon po sa langit, napakagandang buhay. Hindi po nagtatapos ang buhay sa kamatayan ng isang nanampalataya kay Kristo. Kundi mag-uumpisa pa lang ang buhay niya sa eternity. Wow! Kaya napakaganda po pag tayo po ay matangan-tangan natin ang mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Anumang mangyari sa lupang ito, talagang tayo po ay may kapayapaan at masayang naglilingkod sa kanya. Kaya maging faithful po tayo ho. Oo, magsimba po tayo, mag-worship tayo. Alright? Kasi napakabuti ng Panginoon po sa atin. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay, na manatili ang mga prinsipyo ninyo. At kayo po ang mag-bless sa lahat ng nakikinig. Sama ang kanilang pamilya, provide their needs, so God, financial, material, physical, and spiritual. Salamat po sa lahat ng mga ginagawa niyo sa aming buhay. Kung aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So magandang gabi po sa bawat isa sa atin at shout out po Daddy Pastor Albert yan sa mga dan. At sa lahat po ng nakikinig. By the way po, pag nakinig po kayo ng matagal dito sa live, nagpa-pop up po kasi ang pangalan ninyo dito sa screen ko. At kung sino yung nagpa-pop up, siya po yung nababati ko. Alright? So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa lahat ng nakikinig, whether it be live or replay later on. I believe that this would be a blessing to every one of us. Alright, see you po on our next episode.